So, kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So, merong ilang mga clients dito sa shop mga kaibigan na nagpapaayos sa atin ng mga printers, no? Karaniwang pinapaayos dito is Epson, Canon, at yung iba naman is sa mga brother. And napag-uusapan natin ngayon, tinatanong kasi ng mga ibang mga clients dito at ibang mga subscribers din natin, Sir Kebs, ano bang pinaka highly recommended mo na printer para sa amin bilang para sa mga shops or para sa mga offices, para sa mga students, for printing documents lang naman. Lahat ng mga printers, goods na goods pang printing documents. Kasi yun naman talagang silbi ng mga printers, mga kaibigan, no? At eto, ang sasabihin ko ngayon sa inyo is just based purely on my own experience, mga opinion ko rin mga kaibigan, bilang isang user at the same time technician. Kasi nag-aayos din po tayo ng mga printers. Isa lang ang pwede kong i-recommend. Hindi lang pwede, isa lang ang mai-recommend ko din mga kaibigan, no? Walang iba kundi si Epson. Kung isa kang estudyante, office worker, maganda ang mga Epson L121 pang single function printer, Epson L3210, Epson L3110 at iba pang mga Epson printers, no? Na meron ng copier o whatsoever 3-in-1 na function, meron din namang single function. In my entire life bilang isang tao dito sa mundo, nakaapat na akong Epson, and mind you, yung pinakaunang Epson ko is Epson L360. Yes, umabot yun mga kaibigan ng 8 taon hanggang sa dumating na lang yung point na problema na yung lahat or almost all of the components, kaya I was not able to restore it anymore. And ngayon, ang current na gamit ko is dalawang Epson L121 and Epson L3210. Walang sakit sa ulo. It's almost a year na simula nung ma-purchase natin itong mga printers na to. Again, kahit ano pang brand, depende naman yan sa pag-aalaga natin. Pero sa Epson kasi mga kaibigan, eto. Ang pinakamahal na presyo para sa pyesa ng isang Epson printer is the print held. Pero nadadaan yun through maintenance, through declogging, unclogging, no? Through maintenance and repair. Sa mga Epson printers kasi, mas madaling i-repair. Mas madali yung maintenance. Pag nawalan ng ink, or shall I say, walang lumalabas na color, black, madali lang yun mga kaibigan. And madali lang yung paraan doon. Pero meron din namang ibang mga case na talagang sira na yung pyesa, and that requires replacement. Mas madali lang talaga yung maintenance. Mas user-friendly din para sa akin si Epson mga kaibigan. Okay? Syempre, meron namang iba't ibang uri ng Epson printers. Meron ng, sabi ko kanina, meron ng single function, meron din namang 3-in-1. Ngayon, bilang isang repairman sa akin, halos 100% din yung, or almost close to 100% yung ating repair percentage or maintenance percentage para sa mga Epson printers na dinadala dito mga kaibigan. Bukod sa nagkalat ang mga pyesa ng mga Epson printers, hindi rin ganon kahirap pag-aralan kung paano siya ayusin. Dalawang screws lang, inopen mo, that's it. Nabuksan mo na yung Epson printer. Parang hahanapin mo na lang ngayon kung ano yung main na problem. Okay? Sa printer repair kasi mga kaibigan, it sometimes, or most of the time, it's a trial and error method in terms of diagnostics para malaman mo yung issue. Okay? All in all, again, yun. Maganda ang Epson. I'm gonna give them 5-star, no? Kung meron pang lampas ng 5-star, 100 stars, pwede pa. Yun lang yung nagustuhan ko mga kaibigan sa mga Epson printers. Kung magkaroon ng problema, madali lang ang troubleshooting. Kalat naman na yung mga resetter, common problem, nawalan ng ink, walang printout, no? Walang color ganito, walang black. Parang madali lang sa mga technician na i-repair yun mga kaibigan. Pero syempre sa atin, ang binabayaran nyo sa mga technician ay yung skill, yung knowledge nila. Okay? So yun, para sa inyo bilang mga users, I highly recommend Epson printers. Yun, user experience ko lang mga kaibigan. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe.